Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay magdilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ang pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Birheng Maria. Palakpakan po natin ang Panginoon. Huwag po tayong malito, ang Immaculate Conception ay hindi naman nabago ang petsa. December 8 pa rin. Pero minove lang natin ang isang araw para magbigay daan para sa liturhiya. Yung liturhiya lang po ang in-adjust natin. Dahil kahapon, December 8, ay pumatak ng linggo at nasa ikalawang linggo tayo ng panahon ng Adbyento. Kaya ngayon, ang liturhiya natin ay para sa dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Si Maria ang ipinaglihi. Malinaw po ba? Bagamat sa Ebanghelyo, si Maria ay narinig natin na kinausap na ng anghel na siya ay magdilihi. Pero sa atin pong pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Immaculada Concepcion, si Maria po ang ipaglilihi ng kanyang ina. Sino ang ina ni Maria? Santa Ana. Sino ang tatay? Sino? Parang iba, hindi na alam ha. Si Joaquin at si Saint Anne. No? At sabi po nila, katulad ng mga kwento no, sa mga tauhan sa Biblia, si Maria ay isa din kaloob ng Diyos sa mag-asawang si Joaquin at si Ana. Dahil nga sa kanila, sa
nung panahong iyon, no, lalo na sa kultura ng mga Hudyo, kapag ang isang mag-asawa, lalo na no, sa isang babae, kapag hindi nagkakaanak, ibig sabihin, sabi, no, may kasalanan itong dalawang ito, kaya pinarurusahan sila ng Diyos. Kaya hindi sila binibigyan ng anak. Kaya ganun na lang ang pagdarasal ng mga mag-asawa na sana mapagkalooban sila ng isang, kahit isa man lang, no, ng anak. Kasi yun yung mag-aalis na mga iniisip ng mga tao na itong dalawang to may kasalanan sa Diyos kaya hindi magkaanak. So si Maria ay isang biyaya sa kanyang mga magulang. Kaya ngayon, na-acknowledge ng simbahan, itinuturo sa atin, si Maria ay tao na ipinanganak sa mundong ito. Kaya nga hindi natin siya ipinapantay na maging Diyos, hindi natin siya sinasamba, katulad ng pagbebel, no, para bigyan ng parangal. No? Hindi ko alam, sumasang-ayon o tumututol yung bell natin. No? Siyempre, hindi na siya mapakali ngayon. No? Focus. Yan. Kasi kailangan natin kahit papaano matuto dahil kayo ang magpapasa naman nito. Dahil marami, lalo na sa mga kabataan ngayon, kapag may nakakausap o may lumalapit na ibang sekta, ibang relihiyon, hindi nila alam paano sasagutin. Nilalagay natin si Maria sa isang lalagyan o lagayan, sa isang pedestal, sa isang karosa, pero hindi siya Diyos. At hindi natin siya sinasambang Diyos. Pinararangalan lang natin siya dahil sa kanyang tulong na binibigay sa atin na mailapit tayo sa Diyos. Malinaw po ba yon? Sa mga bata, tao si Maria. At kay Maria, kaya nga naging tao si Jesus. Bagamat si Jesus ay isa ring Diyos, pero mayroon siyang pagkatao dahil ipinanganak siya ni Maria na isang tao. So ngayon, pinaglihi si Maria at sa sinapupunan pa lang ng tiyan ni Ana, no, ng kanyang ina, siya ay nilukuban na ng Espiritu Santo. Binigyan na ng, kaya nga napupuno na ng grasya sa sinapupunan pa lang. Binalutan na, pinotektahan na ng Diyos para hindi mabahiran o ng kung anumang kasalanan na dulot ng tao. Hindi ko alam po, no, kung naalala nyo pa ba kung paano kayo naglihi? Yung mga nanay dito, naalala nyo pa ba paano kayo naglihi? Paano? Kasi lalabas dyan, pag tinignan nyo mga mukha ng anak ninyo, pati pag-uugali ng anak ninyo, kayo yan. Kaya crucial po yun, no? Kapag naglilihi ang isang babae, kaya nga magkatuwang yung mag-asawa, yung lalaki at yung babae, na kailangan nyo maprotektahan yung sanggol na nabubuo, no? Lumalaki sa tiyan ng nanay. Kasi lahat po ay may dahilan ng Diyos kung bakit tayo pinanganak. Kung sakasakali na sa puntong ito, nagrereklamo ka, bakit ka ipinanganak sa mundong ito? O kung bakit sila yung magulang mo, o yung mga magulang, kung bakit sila yung naging anak nyo, ang Diyos ang makakasagot niyan. May plano ang Diyos. May gusto ang Diyos. Kaya may mga pagkakataon na kahit yung babae o yung mag-asawa gustong ipalaglag ang kanilang anak, pero may plano ang Diyos, hindi siya malaglag-laglag. Matindi ang kapit. Pero matagal, no? Matagal. Kaya nga si Maria ay sabi nga ang kasagutan, ang katuparan ng pangako ng Diyos na siya ang magiging tagapagdala sa pangako ng Diyos na may isisilang na tagapagligtas. Pero mo, ganun katagal, ganun kahaba. Pero mo, itong mag-asawa pa lang na si Joaquin at si Santa Ana, inihahanda din ng Diyos. O ngayon, pinagkalooban na sila ng isang anak.
si Maria, ilang buwan, 9 na buwan. At nung inilabas na si Maria, ilang taon pa bago nagpakita ang anghel. At 9 na buwan din yan dinala si Jesus. At ilang taon pa rin. Medyo sadyang mainipin lang talaga tayo. Para makita natin. Kasi yung pag nagdarasal tayo, gusto natin agad-agad masagot yung katanungan. Bakit? Yung mga bakit natin. Magkaiba kasi tayo ng oras. Para sa Diyos, saglit lang yan eh. Pero para sa tao, parang antagal-tagal. Ngayon, ulitin ko po. Baka lang nagtatanong ka, bakit ka pa kasi ipinanganak? Simple lang din ang sagot. Gusto kasi ng Diyos. May plano kasi ang Diyos. Hindi para magdala ka ng kamalasan sa mundong ito, kahit na minsan naririnig mo yan na malas ka, pero hindi ka malas dahil ginusto ng Diyos na mabuhay ka. Sa kung ano man, no? Hindi ko rin kayang sagutin ngayon kung bakit, pero darating ang panahon. Kahit nga matanda na, minsan napapaisip pa, di ba? Kaya sana po, no? Mabigyan din natin ng halaga, lalo na para sa mga kababaihan sa panahong ito, na ang priority ng mga kababaihan ay ang kanilang mga katawan, ayaw nang magbuntis kasi masisira ang kanilang figure. Kaya kung ano-ano mga pills ang pinagtititake ng mga babae, pero mo yun. Kasi sabi nga po, anong tawag natin kay Maria? Vessel of hope. Luklukan. Diba? Yung luklukan vessel, lalagayan, lalagyan. Kaya nga kailangan yung protektahan ang inyong katawan. Huwag niyong lasunin. Huwag kayong maglagay ng chemicals dyan sa lagayan na kung saan mabubuhay ang isang bata na may plano ang Diyos para sa kanya. Na makakatulong para sa pwedeng pagdadala ng kapayapaan, ng kaayusan, lalo na sa pamilya ninyo. Kaya pagpasen, tingnan nyo nga mga mukha ng katabi ninyo. Sige nga. Tingnan nyo nga, kung kayo matakot. Valid naman kung natatakot kayo. Kasi nung pinaglilihiyan, nakasimangot yung nanay niyan. Parang lahat na lang problema, dala-dala nung nanay. Kaya yan tuloy, nang lumabas ka sa mundong ito, nakabugnot na ang noo mo. Di ba? Tama ba? Kayo po mga nanay, di ba? Bakit masayahin ang bata? Kasi nung ipinaglilihim, masaya. Bakit parang laging bata pa na nakakabwisit na? Kasi nung nasa tiyan pa lang, yan, puro buwisit yung buhay mo, yung parang ganun, di ba? Murahan ng murahan kayong mag-asawa, kala mo hindi naririnig o hindi nararamdaman ng bata sa tiyan mo yung nararamdaman ninyo, yung emotions ninyo. Kaya nga, di ba, dito pa lang sa tiyan, binubuo na yung emotions eh. Ngayon, alam nyo na ha, kaya intindihin mo na lang. Ganyan talaga eh. Kaya nga gumagastos yan para magpabanat eh. Kasi yung placenta niya nasira. Tama ba? Tama ba? Placenta yung pampaganda, di ba? Yun ang ginagamit. Kaya, sana, no? Isang grasya na hingin din natin sa tulong ni Maria. No? Sa tulong ni Maria na makita din natin at maging maliwanag sa atin kung bakit tayo ipinanganak sa mundong ito. Lahat ay may bahagi para sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Amen?